ayaw mo naman dito? Yes. Good question. Oh, sige, unahin ko na. Dahil pawisan ako, gano'n. Pawisin siya talaga, guys. Ang lalim ng reason. Grabe. Dahil pawisin ako. Nalilimahid siya pag pawisin siya. Grabe talaga siya. Ayoko nung syempre nung season dito o yung pero summer. winter ano kaya naman? Kaya naman, pero pag naglakad ako pawisin pa naman. Naalala ko yung bagong lipat ako dito. Tapos pumisita siya dyan, nag-bike, nag-scooter siya. Pinagtitingin siya ng dalawang Indian doon, di ba maraming mga fans sa Indian. Tapos, ganun siya. Tagal mo naman. Sobrang init. Sobrang init. Nalilimahin na siya. Ayoko nun. So yun lang napakalalim ng reason. Ang lalim ng reason. Parang inapakamoy ka ng Pinas. Ano ba? Nakakatakot siya natin. Nakakatakot yung tawa niya. Bakit ba? Ano ba kayo Pero ang lalim no? In-expect ko yung parang In-expect ko. Parang ang hirap yung buhay kasi nakakalungkot. Totoo. Pero pawis lang, napapawis. Pero kasi yung lungkot na yun, ayan, lahat naman talaga nararanasan yan, mapakos ang lugar. Oo. Pero kasi yung At ako OFW. Oo, pero kasi yung pawis na yun, parang kung nasa lugar ka ng may 4 seasons, di ba? Di ba? 4 seasons, nagpaparinig na naman ang kamatayan. Di ba? Hindi mo feel yun kasi konti-konti lang, quarter lang. Di ba? Dito sa Dubai, lamang yung summer, yung mainit, konti lang yung winter. Nasa kalat ang ngayon. Ikaw. So bawal yung sagot na kalungkutan. Bawal yan. Oo, kasi automatically, talagang given nyo sa OFWs. Ako kasi, yung reason ko is yung common, family. Pero, bawal na yung sagot? Hindi. Doon sa side nun is parang... Iba na yung mic mo, Doon sa side nun, ako kasi yung realization ko is very recent lang. Nagkasakit ang nanay ko. Na ang ayoko na naandito ako is ang dami kong namimiss. Hindi namimiss natin terms of namimiss ko sila. Ang dami kong hindi na... Oo nga. Pero yung realization ko talagang nag-hit siya. And sabi ko nga sa'yo, gusto ko dito sa Dubai. Gusto ko dito sa Dubai. Kaya nga lang... May kaso nag-hit sa NBI. Kaya lang, talagang, tawag mo dito, tuwing naiisip ko yung mama ko tsaka papa ko, gusto ko na agad. Parang helpless ka kasi nandito kayo. Oo, tapos, lalo pa nung 4 na taon akong hindi umuwi. Simula nung umuwi ako nitong huli, yung emergency leave ko. Alam mo, parang 3 weeks yun. Parang alam mo, nag-aasikaso ako sa nanay ko. Alam mo yung habang tumatakbo sa isip ko, parang inasayang yung 4 na taon. Kasi nung nakita ko sila ulit, ang tanda na nila. Parang pala, ang tao pala, ako na-realize ko lang, no, ang tao pag umabot ng 60, parang ang bilis. Mag-age. Ang bilis mag-age. Although may mga exception tayo ngayon, mga tao. Kasi ngayon, kala nila 25. Oy, Pag nag-60 ka talaga, tinan mo bilangan. Pag 60 ka. Pag nag-60 ka, tinan mo bilangan kita. Kasi since nag-60 yung parents ko, nung nag-60 sila, parang ang dami nang nangyari. Isa pang ayoko, yung baho. Ito, angkit. Kasi ako hindi ako maarte sa mga bagay na kahit lagyan mo ko ng tae sa unahan ko, hindi ako madidiri. Pero pag may amoy, hindi ko kaya. Mabaho yun tayo yun eh. Hindi nga. Ayun yung mga nakakadiri na nakikita mo, through eyes. Normal na. Hindi ako ganon. Pero yung naaamoy kasi, guys, baho. Burger King. Bakit? Ako feeling ko yung problem niya na niya ng Dubai, hindi ko problem sa Dubai. Kasi kaya ko pa rin umuwi kung nasa Dubai ako. Kaya nga, siya yung tinatanong natin. Ikaw kanina yun. Kaya hindi na yung problema yung pawis kanina eh. Kasi hindi kami tinatanong. So nasagot mo na. So siya sinabi ko lang. So, pero feeling ko pag mga US, yung mga like US. Alam mo ba na pangarap ko, sobrang hirap umuwi dahil ang mahal. Hindi, ang pinag-uusapan, gusto kong mag-settle sa Dubai, sa Pilipinas. Kasi doon nga, happy-go-lucky. Di ba nga parang biglang sumambulat yung responsibilidad sa mukha ko nung nagpunta ako ng... So that's what makes you hate, di ba? Obvious, di ba? Ikaw, anong ayaw mo dito
dito sa Dubai? Ako wala akong maisip actually. Ako, hindi yung sinasabi siya yung love ko dito kasi sa Pilipinas, marami kang ano. Kita ko sa kanya, love na love niya ang Dubai. Pero siguro ang ayoko lang dito, yung lagi kang, for example, recently naisip ko, pag mawalan ka ng work. Sa Pinas kasi, yes! Exactly. Sa Pilipinas, kaya mo ka ng work. Kahit ka tumambay ka lang, mabuhay. Nung nawalan ako ng work, yung mga mag-1 year o 6 months, nag-aalaga lang ang mga kids ko, okay. Tapos yung misis ko yung nagtatrabaho, I mean, ano pa rin kayo, maayos pa rin, diba? Hindi kayo taggutom. Pero dito, pagka day 1, nag-resign kayo, na-terminate ka. Day 1, depressed ka agad eh. Hindi mo, iniisip mo pa lang, kailangan yung within 1 month, makaano ka na, yung CRS, magbayad ng visa. Magbayad ka ng visa. Bahay. Pero siyempre, siguro for most people na experience nila yan. Pero kami naman, kabayan. Nakakatawa kasi, ano naman kami. Hindi ako sa peak na gano'n. Awa ng Diyos ko. Blessed naman kami na okay naman trabaho namin, stable, ganyan. So, yun lang yung ang hindi lang maganda feeling ko yung, eto, ngayon, recently, yung nakatrabaho ko kayo. Actually, super blessed kami sa work. Yan lang. Hoy, aminin nyo, super blessed tayo sa mga katrabaho kasi mababait. Usually, na mga nag-OFW, tapos ang katrabaho nyo, puro magtanong kayo ng mga kabayan dyan sa labas, ano mas gusto nyo katrabaho? Ibang lahi o kabayan? Nagsasabihin sa inyo, ibang lahi. Kasi yung mga kapwa sa Pilipino, hinihila sila pababa. Sabi ko, di ba, dito, ang swerte pa natin kasi hindi ganun katitindi yung mga katrabaho natin. May tatanong ako sa inyo. Next question. Ano ang binago ng Dubai sa inyo? Ako sasagot. Sige, tanong mo. Sige, tanong mo. Tanong ko. Vlog mo na rin. Sagot ko, vlog ko. Podcast mo na rin. Ugali ko. Ewan ko kung bakit. Basta feeling, kahit yung nung nag-start ako dito, siguro mga pangalawang uwi ko, parang sinasabihan ako ng ate ko. Sabi ng ate ko, ikaw, ay hindi, yung nagpunta sila dito. Sabi niya, ikaw, lagi ka nang galit. Minsan tatawag ka lang sa telepono kasi may delivery ka, tapos hindi lang makuha yung bahay mo, yung allocation mo. Pinapagalitan mo na agad, ganito, ganyan. Ang dami ito, isipin mo kung si kuya yan. Tapos may nagsisigaw din sa kanilang gano'n. Ay, parang ang nangyari kasi sa akin. Okay mo na ugali mo. Yun yung point. Hindi. Ang nangyari kasi sa akin, nung dumating ako dito, syempre very demure ka pa. Takot ka sa mga tao, di ba? Takot ka nga makipag-usap sa ibang lahi. Parang na-realize ko, which is totoo yun. Kailangan ganun ka. Oo. Tapos HR pa ako. So, parang pag ang kausap, pag ibang lahi kausap mo, lalo yung PRO namin sa kabilang company, ay grabe. Pag ikaw is mahina, ay soft ka, ganito. Bakla, dadaragan ka. Pero once na nilabanan mo, kahit anong galit nila, titigil sila. Siyempre, definitely naging mas independent ka, di ba? Kasi... Hindi ka pa independent sa class? Hindi kasi siyempre, ibig sabihin, doon may magpa-plancha ng damit mo, magluluto ng pagkain mo. Dito, ikaw lahat. Kasi si Kelly, siya kasi yung wife ko, talagang luto yan, pa-plancha yan. Sabi niya nga, ultimong merienda. Ultimong merienda. Di ba yung bibili ka na lang ng turon sa labas? Si Kelly siya talaga yung nagluluto, sabi niya. So dito, biro mo, trabaho, tapos pag-uwi mo, maglalaba ka. Totoo. Pero which I enjoy naman, pero... Parang common yun sa mga lalaki dito sa Dubai. Di ba? Nababaguhin talaga sila yung gano'n. Mag-grocery ka pa, gano'n. Magbabudget. Hindi kasi hindi talaga marunong mag-budget. Pero dito, biro mo, kung... in fairness, ang galing mo mag-budget. Kung hindi pa ako matutong mag-budget, siguro matagal na ako diba? Hindi, dati kapag gusto ko kumain, nakakain din man ako eh. Pero yung not like, tara, yung may mga gano'n. Kumain sa labas, mga gano'n. Grabe talaga. Yun, kaya kung gusto mo pumunta ng ganitong lugar, makapunta ka naman. Tapos dito, gano'n din naman. Kaya inisip ko kung anong change, ang sobrang change. Sa ugali mo? Ugali ko? Baka, oo. Mas sumama? Gano'n? Hindi naman. Parang mas... mas sumama? Ay, hindi. Alam ko na. Parang mas ako. Nagkikip ako ng emotion. Yun. Hindi. Hindi yung keep na emotions ng, kunyari, yung nagkakapag-white lies ka ng,
Oo, meron ako. Pero wala ako. Alam mo yun? Nakwento ko tayo kay Rachel. O parang, kung dati parang syempre, nandun lang, mabilis ka lang mahingian, gano'n. Ngayon, kahit... Dahil minsan na lang sila manghingi sa'yo. Pag nanghingi, kahit tapos kung kailang pa nanghingi, yun pa yung tipong... Natuto mo ka mag-say no. Oo, yeah, yung mga ganyan. Siya nagtanong ngayon, hindi nga yun yung sinasabi niya, white lies. Hindi ngayon nga, nakapag-no na. Hindi niya pa rin kaya mag-no. Nag-disinungaling na rin. O hindi, ngayon nga, napabaliw nung, di ba, nang sabi nga ni Melvin, basta mo sabihin wala ka nga, di ba? Dati kasi, kahit wala ako, meron ako, hagawad ako ng paraan. Pero ngayon, nung sinabi ni Melvin na, ba't hindi mo na-amin na wala ka? Kasi nahihirapan ako maghanap kung paano ko sinabi. Ngayon sabihin, inaalam na yung boundaries mo. Yes, correct. Baka kasi parang dati, sama lang ako ng sama, sige, yes, gano'n. Tingin mo, ilang taon pa kayo dito? Pagod na ba kayo? Ako hindi ko talaga. Di ba sabi hindi ko pa nakikita kasi nag-enjoy ka pa sobra. Kasi late na ako nakapunta dito. Ang ano ko is hanggang kaya ko, gano'n. Kasi may nakita ko dito, mas matanda pa sa akin, nag-work pa din. Oo. So, ewan ko, hanggang kaya ko. Ang gusto ko lang sana, hindi ko alam kung eventually mag-full-time ako mag-videographer or mag-photographer. Kasi ayoko talaga sa office eh. So, HR, hiring like gusto mo, hindi ka stuck sa office, yung parang ganyan-ganyan. Gusto mo field? Working ka. Hindi, basta ang ginagawa ko, yung ginagawa ko sa assignment ko. Ako feeling ko, anytime soon, okay lang ako na umalis. Pero... Basta papuntang Canada. Oo, basta papuntang Canada. Pero, kung isipin ko yung stability, baka piliin kong stay muna ako dito. Kesa, kunyari, ipilit ko na... 38? 30 lang. Okay. Kesa ipilit ko na, punta na ako dun agad. Tapos, like, mag-struggle working kami ng gantong... Hindi, sabi natin, hindi naman ganun agad kalaki yung pwede mo sahutin dun eh. Dito, di ba? Mag-start ka ulit. Oo, masahod ko siya. At least, tutulungan ko pa rin yung asawa ko, di ba? Tapos pwede ka naman mag-box. Alam mo, ako, hindi ko masabi. Kasi, alam mo ba, sa sobrang kasi ikaw gusto mo ng sa sobrang desperate ko umuwi, tapos feeling ko hindi ako makawala dito. Kasi, may mga bills ako na hindi ko mababayaran. Pag nasa Pinas ka. Minsan, sa sobrang desperate ko, sorry po sa ibang OFW. Sabi ko, sana pauwiin lahat ng Pilipino dito sa... May amnesty. Oo. Sana pa... Hindi ako... Sana pauwiin lahat, i-deport lahat ng Pilipinas. Uy, ako naman. Huwag ganun. Hindi, lang yun naiisip ko lang. Sana pauwiin. Para makauwi na lang siya. Para yung sa kahulungan niya. Hindi ba may ganun yung amnesty? Tapos... Sa yun? Ang amnesty yung sa mga overstay? Obviously. So, ako, feeling ko, anytime soon. Talaga? Hindi siya bukas, hindi siya next year. Hindi siya next year kasi ang dami ko pang plans. Pero, anytime na ma-require na wala na akong magawa. Ganon. Ako na-feel ko din yan recently, pero only because feeling ko, kasi sinabi ko rin sa boss ko na minsan feeling ko nag-deviate na ako dun sa love ko na gawin. Kasi nga, yung sa trabaho, parang palagi tayo nag-overtime recently. So, feeling ko, pagka yung hindi natin nagagawa, yung talagang gusto natin gawin, feeling natin sarado lahat ng windows and doors. Yes, correct. Exactly. Walang opportunity mangyari. So, na-stuck ka. Pero pag ginagawa mo yung love mo gawin, feeling mo nasa open doors ka. Feeling mo, at one moment, sobrang saya mo lagi. Tsaka may mangyayaring something na mag-lead you to another milestone of your career or your life. Ako parang hindi ko kasi every time nagbabakasyon ako, nakikita ko yung estado ng pwede kong maging buhay pag stay ako sa Pilipinas. Parang hindi ko na kayang i-overcome yun unless talagang parang sobrang sobrang sumikap ka. Okay. Kasi kailangan sa Pilipinas yung effort mo. Kung dito 1% lang yung binibigay mo, dapat doon 5%. Talagang triple, ganun. Tsaka di ba, yung lagi ko sinasabi, yung work, kung
yung work sa Pilipinas, aminin nyo stressful kaysa kumpara dito. Talaga ba? Oo, ganyan pala kayo nakapag-work. Kasi sa Philippines, nag-work ako for 8 years bago ako pumunta dito. 4 years. Kasi nag-resign ako, tapos diretso dito. Ang regular uwi mo, ang pasok mo, tapos 2 hours, 3 hours ang biyahe. 2 hours, 3 hours biyahe. Makipagsama na lang sa MRT. Kasi ako, yung work-related ko, medyo masaya. Kasi hindi, yung biyahe pa lang yun Tapos pagdating mo sa work, sabihin na natin gusto ko yung work ko. Pero ang regular na uwi namin, 8 p.m., 9 p.m. Hindi ba yun yung overtime? Pero pinagkaiba yan. Alam mo dito, pagkatapos ng work, dito, diretso ka na sa bahay kasi pagod ka. Yeah, kami hindi sa Pilipinas, kahit 9 p.m. na ako umuwi, kahit yung biyahe ko from BGC hanggang Hindi ka pagod? Nakakagala pa ako. Ako din. Or baka dahil bata pa ako noon. Yes. Pwede 21 pa lang ako noon eh. Pwede rin. Kasi bulan ng ano natin. Totoo. Kasi bulan ng ano namin. Teenage namin. Diba nag-sales ako? Meron akong time na mag-QC ako. QC ang station ko. Tapos uuwi ako bako or paulit. O sige ako. Kasi yung biyahe ko. O sige ako, Starbucks, papasok ka ng, kunwari, alas 10 ng umaga. Or uuwi ka ng alas 8 ng gabi. Ano yan, bugso yan MOA ko. Isa kami sa may pinakamalaking sales, MOA ko. After niya, alam mo, minsan pwede ka pupunta Tagaytay, Bulalo. Totoo. Oo. Kaya sabi ko, uwi ka lang daling araw. Alam mo kahit si Maris, tapos kinapaglasang pasok mo ulit umaga. Pinag-usapan namin. Mga ilang taong kayo nun? Yun nga, sabi ko sa'yo, kasi bulan namin. 21, Teenage namin yan. Oo. Kasi nung 21-22 ako, baka mag-a-agree ako sa inyo. Ay, yun nga, kasi matanda ka na. Dahil matanda na ako. Ayun yung iniisip ko. Sabi yung panahon mo parang... Ay, iniisip namin ni Maris, kung tayo nasa Pilipinas, tapos ganito yung work natin, wala na rin tayo. Oo, ako. Feeling ko, ngayon, sa edad kong to, after ko ng work, malamang uwi na ako. Gusto ko lang umiga. Pero dati, lintik, magbabayar pa kami. Tatakas-takas sa ate ko. Pag uwi ko, kahit lasing ako, mag-over the backod ako kasi nilakad na ako ng pinto ng ate ko. Grabe, mahigpit na kasi ate ko, diba? Pero yun, after namin, pumunta pa kami ng, minsan dito sa Lair. May tatanong ako sa inyo. Bakit kayo nag-Dubai? Ay, babe, very interesting question. Wow. Paano ako punta na? Ako, gusto ko may sarili akong pera, hindi na ako pwedeng pauwiin ng gusto nilang oras. Kasi, oo, ganun. Makapag-decide ka. Oo, pero napatulayan ko na hindi kasi dati every year pa rin ako umuwi eh. Pag uwi ko, parang medyo mas mahigpit kasi may pera ka na, may ka na, kaya kailangan, asan ka na, ganyan, hindi mo alam dito sa Pilipinas, ganito na dito, hindi mo alam yung nangyayari doon before. Pero dati, kaya ako gusto umalis, parang sarili kong pera, marami akong pera, ganyan. Bakit nasa Pinas ka kahit nag-work ka, bawal kang umuwi ng late? Hindi naman bawal, pero parang dahil delikado nga, hindi sila kampanteng, hindi, lalo ng lola, ang nanay, hindi yan makakatulog ng alam niyang kulang apo. Parang ganun. Dito, 1 a.m. Ikaw, bakit ka nag-Dubai? Hindi, aksidente nga, di ba? Ay, nasa airport na. Hindi, hindi ko in-expect na. In-expect ko, ang ipag-isipan ko lang kung anong next ko na gagawin sa life ko. Hindi ko alam na magdudubay ako. So exciting. Ako, kaya ako nag-Dubai. Nakwento ko na yata sa inyo. Nakwento na pala. Sa inyo lang. Ano yung... Hindi, nag-Dubai ako kasi since second year college ako kami na ni Kevin. Hindi siya tanggap ng family ko. Kevin? Oo, kasi di ba may shoutout po sa mama ni Kevin. Hindi naman sa hindi tanggap. Nagtanggap siya initially and then may nangyari na hindi na siya nagustuhan. Which is naiintindihan ko. Nakagraduate before pa ako gumraduate, parang yun na yung plan namin. Ikaw ba gusto ng parents ni Kevin? Hindi kami close. Nung time na yun. Parang nung time na yun, hopeless na kami. Na kung matatanggap pa ba siya or what. So nagplan kami na mag-abroad na lang para makatakas. Then na-realize ko, during the time na nag-abroad ako, hindi ka makakatakas. Especially sa amin, napaka-family-oriented ko. Kapansin niyo, sobrang family-oriented kong tao. Na ang bigat-bigat ng may nililihim ka. Parang, yun, escape ko lang yun. Tapos ang higpit-higpit kaya ng ate ko, nagtatrabaho na ako, bawal ako. Oo, umuwi lang ako ng alas 10 bakla, kahit galing akong work, pagsasarahan ka ng pinto. Ganun talaga yung... So natakasan yung ate doon na pumunta ka sa... Hindi ko siya tinatakasan. Ano lang yan? Hindi ko siya tinatakasan in a way na dahil ayoko siyang kasama or what.
Gusto ko, let me try. Diba? Parang let me try to live alone kung ano bang mangyayari sa akin. Kumbaga, baka may namimiss ako outside. Diba? And plus, yung kay Kevin pa. Yun yung ano ko. So, eventually naman, nung naandito na kami, natanggap naman siya. Siguro, feeling ko tama yung... Ang bilis na ubos. Ang turon. Feeling ko tama yung step namin na nag-Dubai kami. So, kasi... within 20 minutes na pag-vlog, ito na yung natira dun sa tron. So, feeling ko tama yung step na nag-Dubai kami. Kasi parang ang nangyari, meron kami kahit papaano, kahit katiting, may napatunayan kami. Wow. Parang gano'n. Kaya siguro rin natanggap siya. Ako dati ito talaga yun yung ano ko. Gusto ko makaipon ng pera, makapag-travel ako. Para, alam mo, hindi ko kailangan humingi ng pera sa mga magulang ko kahit sino para makaalis ako punta ako sa ganitong bansa, ganitong lugar, gano'n. Tapos, ayun nga, yung wala kang mga curfew, yung wala kang kapapauwi, hindi ka hahanapin, yung mga gano'n. Pero hindi rin pala ganun kadali kasi nga syempre, living alone ka, diba? Tapos, expenses, bills, and lahat. Hindi ka pwedeng mabuhay dito, nagtambay lang. Talaga mayaman. Kaya nga, kaya na pandemic, diba? Yung meron silang, or kung may bagyo or something, meron silang relief goods. Di ba tayo naman dito, mahiya kang minsan kumuha ng relief goods, di ba? Tsaka hindi mo makakain yung relief goods dito. Di ba kasi iba yung food? Iba yung food. Ano ba yung... Parang minsan COVID. Oo, minsan relief goods. Nakakuha ka talaga ng pera. Sa gobyerno. Oo naman. Hindi, yun yung relief goods ng mga concerned citizen dito. Nung mga alam mo kung ano binibigay, arena, gano'n. Kasi nga, tinapay yung pagkain nila. Tinapay yung food nila eh. Mga gano'n. So parang hindi ka rin talaga makaka-relate. Unlike kapag meron namang ibang mga Pilipinong nagbigay that time ng relief goods, meron talagang sardinas. May bigas na 5. Meron nga yung parang yung nabalita pa nga siya, diba? Yung nagiluto siya ng pagkain. Yung mga adobo. Hindi kanin tsaka ulam. Pinapak niya. Tapos namimigay siya. Namimigay siya. Saan yung Riga? Sa Riga. Nung pandemic, wala din kami. Alam mo, ang nagbibigay sa akin, ate ko. Ate ko pa din. Ano nga ate ko? Kami. Nung pandemic, business. Mayaman kami ng pandemic. Business siya. Hot pot. 1,000 ba? Mahigit pa isang araw. 1,000. Net profit? Net profit na yan? Ay, minsan labas na yung pinabili ng mga puhunan. Oo. Kaya sabi ko kami dati, dito ka na lang magtrabaho sa akin, pumasok talaga, mas malaki pa yung nag-work pa siya nun? Oo, kaya kung may work siya, ako mag-deliver. Hindi, sa Din Typhoon pa. Din Typhoon pa. Nakawag na pa, di ba? So, kaya minsan sana wala siyang masyadong pasok kasi ako yung mag-deliver, medyo malayo, may Sorjo, may parang gano'n. Commute. Bus, ganyan. Di ba may permit nun? VIP, makalabas ka? Ay, babe. Nagpa-permit ka? Tangi, di ba nung 2020? Oo, sa mga supermarket yun. Mag-register ka. Register ka. Yung register ka, tapos magtatig-grab. Hindi, kahit yung mga cars, no? Pag hinarang kayo sa kalsada, dapat may permit ka na makalabas. Putok na putok yung 2020, Anong putok na putok? Oo, pero siguro meron, pero hindi ko na matandaan. Pero talaga, kasi si Kevin lalabas lang, kailangan kumuha kami ng permit. Oo, sa supermarket. Doon ko naging ka-close yung landlady ko na, yung, titignan na lang ganisa. Kasi doon ako yung natala sa kanila. Yung deliver niya ng ganisa, landlady. Yun. Kaya naging close kami kasi mababait sila mga tao, isang family sila. Kuya. Hindi, mabait din sila. Mabait dito. So yun, sila yung lagi kami nasa kusina, luto namin, sardinas, basta lahat ng... Pero yung nung 2020, totoo lang, ang saya din naman sa bahay. Diba? Oo! Doon sa dati may mga nagpupusoy. So dahil nga dito, Sherry, para kayo nasa PBB house. Oo, tama. Kasi nasa isang flat kayo, tapos bed space pa ako. Bed space ba kayo? Yung sabi, sa'yo yun! Kami noon, time na, di ba? Ang ka rin na, di ba? Ay, doon ka na ba? Sa day to day. Day to day. Nakikita.